Martial Pick, Kabanata 5370. Masyadong brutal. Parang karayom at lock ang aura. Habang nakaramdam si Yang Kai ng banta sa likod niya, hindi rin niya nagawang i-activate ang instantaneous movement. Ang instant na space principles ay umaalon, ang aura ni Chekong ay sumiklab at madi-destabilize ang void, na tinitiyak na si Yang Kai ay hindi makakatakas. Sa paglipas ng mga taon, kahit na paulit-ulit na ginamit ni Yang Kai ang space principles para takasan ang mga kalaban, may mga nakababahalang sandali na nahaharap siya sa mas malalakas na mga kaaway. Pagkatapos ng lahat, ang instantaneous movement ay hindi matatalo. Hanggat ang void sa paligid ni Yang Kai ay sapat na magulo, hindi siya makakapag-teleport palayo. Dalawang figure ang umikot sa Great Evolution Pass sa napakabilis. Habang dumudura ng dugo, ngumisi si Yang Kai. Tingnan natin kung hanggang kailan ka magtitiyaga. Ang ganitong uri ng aksyon ay naglagay kay Chekong sa isang hindi magandang posisyon. Nagkaroon ng lahat ng uri ng kaayusan sa mga pader ng Great Evolution Pass na maaaring magamit upang magpaulan ng tuloy-tuloy na pag-atake kay Chekong habang si Yang Kai, na nasa unahan, ay hindi naapektuhan. Paulit-ulit nilang inikot ang Great Evolution Pass. Sa ikatlong round, sinimulan ni Chekong na hindi ito mabata. Nanginginig ang kanyang dambuhalang figure habang siya ay tinamaan ng paulit-ulit na pag-atake mula sa Great Evolution Pass. Dinagtagal, napagtanto niya na hindi siya maaaring patuloy na matamaan ng walang counterattack. Sa galit, itinapon niya ang kanyang kamao sa Great Evolution Pass. Sa pagtama, yumanig ang light barrier sa paligid ng pass, ngunit nanatili itong hindi nasira. Nang makita iyon, bumantong hininga si Yang Kai. Ngayon, 5 8th grade Heaven Opening Realm Masters ang kumokontrol sa core at pinapanatili ang mga depensa sa paligid ng Great Pass. Walang paraan na masira ni Chekong ang Great Pass ng mag-isa. Napalingon si Chekong nang kumilos siya kanina. Sinamantala ang pagkakataon, pinaandar ni Yang Kai ang kanyang kapangyarihan at pinawi ang aura na nakalock sa kanyang figure. Sa susunod na sandali, na-activate niya ang Space Principles at nawala. Nang may nakita, lumingon si Chekong at nakita si Yang Kai na umaaligid sa ibabaw ng napakalaking black ink nest sa Royal City. Ang layo na 5 milyong kilometro ay maikli para sa isang makapangyarihang cultivator, lalo na ang isang sanay sa Tao of Space. Ang isang walang pidgel na Yang Kai ay maaaring tumawid sa ganoong distansya sa isang iglap. Gayunpaman, hindi niya agad nawasak ang black ink nest sa ilalim niya. Sa halip, tinitigan niya si Chekong mula sa malayo at nginisyan. Tumahol si Chekong. Huwag kang manggahas. Napangisi si Yang Kai. Sinasabi sa akin ng iyong ekspresyon na ito talaga ang iyong black ink nest. Nakakuha siya ng ilang kapaki-pakinabang na impormasyon pagkatapos na makasama si Chekong sa mahabang panahon. Hindi bababasa, mahina niyang natukoy ang direksyon kung saan nakuha ng kanyang kalaban ang higit pang black ink strength. Sa pamamagitan ng pagsubaybay sa trail na ito, hindi nagtagal ay natagpuan niya ang black ink nest ni Chekong. Maswerte si Chekong kanina dahil hindi siya naapektuhan kahit kaunti matapos sirain ni Yang Kai ang tatlo sa mahigit 20 o higit pang natitirang black ink nests. Ngayong natagpuan na ang kanyang black ink nest, tila naubusan na siya ng swerte. Habang umaatungal, si Chekong ay sumugod patungo sa Royal City sa pagtatangkang pigilan si Yang Kai. Gayunpaman, huli na ang lahat. Para sa isang Master of the Tao of Space tulad ni Yang Kai, maaari siyang lumipat sa daan-daang libong kilometro sa isang kisap mata, kaya kahit gaano kabilas si Chekong, aabutin siya ng kahit ilang hininga para maabot ang kanyang kaaway. Hindi niya napigilan si Yang Kai. Itinaas ni Yang Kai ang kanyang kamay habang umiikot ang World Force sa kanyang palad. Sa susunod na sandali, itinulak niya ang kanyang palad. Sa ilalim ng impluwensya ng isang napakalaking puwersa, ang black ink nest ay nanginig bago giniling upang idikit. Ang lahat ng black ink strength sa loob ng black ink nest ay nabuo sa isang napakalaking black ink cloud, na sumasalamin sa isang malaking lugar ng Royal City. Sa nakaraang karanasan kung saan ang black ink nest ng Royal Lord ay hindi ganap na nabasag, napagtanto ni Yang Kai na ang kanyang paglipat sa oras na iyon ay hindi sapat na malupit. Sa makatuwid, siniguro niyang ganap na mapasingaw ang black ink nest na ito, na walang iniiwan na bakas nito. Sa sandaling nawasak ang black ink nest, bumagsak ang kahangahangang aura ni Chekong at naging matamlay ang kanyang figure. Ang pagkawasak ng black ink nest ay hindi lamang nagdulot sa kanya ng pagkawala ng pinagmulan kung saan siya makakakuha ng enerhiya, ngunit nagdulot din ito ng ilang backlash sa kanya. Karaniwan, ang ganitong uri ng epekto ay balewala at hindi ito makakasama sa kanya kahit kaunti. Gayunpaman, sa sandaling ito, mayroong isang pares ng mga mata na sensitibong nakahuli sa panandaliang kahinaan na ito.
Pagkaraang wasakin ni Yang Kai ang Black Ink Nest at bumagsak ang aura ni Chekong, isang figure ang bumaril mula sa Great Evolution Pass at naglunsad ng pag-atake. Medyo matagal na siyang naghihintay. Isang mabangis na aura ang nakalock kay Chekong at ang pag-atake mula sa likuran ay parang isang nagbabantang hangin mula sa impyerno, na naging dahilan upang siya ay muntik nang tumalon mula sa kanyang balat. Isa itong 8th grade Heaven Opening Realm Master. Sa kritikal na sandaling ito, isang 8th grade Master ang naglunsad ng palihim na pag-atake sa kanya. Isa ba ito sa 8th grade Masters na nananatili sa Great Evolution Pass? Kudlit, hindi ito naisip ni Chekong. 2 beses niyang hinabol si Yang Kai sa Great Evolution Pass, at sa pangalawang pagkakataon, 3 beses siyang umikot sa pass. Gayunpaman, ang mga 8th grade Masters na iyon ay tila walang intensyon na gumawa ng hakbang kahit noon pa man. Naramdaman ni Chekong na hindi sila makagalaw sa ilang kadahilanan. Iyon ang dahilan kung bakit nagkaroon siya ng lakas ng loob na damaykit ng napakalapit sa Great Evolution Pass. Hindi sumagi sa kanyang isipan na ang isang 8th grade Heaven Opening Realm Master ay aatake sa kanya sa sandaling ito. Ang kanyang galit sa pagkawasak ng kanyang Black Ink Nest ay napalitan ng matinding takot. Sa kritikal na sandaling ito, kailangan niyang iligtas ang sarili sa halip na habulin si Yang Kai. Nagmamadali siyang tumalikod at pinalakas ang kanyang Black Ink Strength bago nagcast ng Secret Technique. Ang 8th grade Heaven Opening Realm Masters World Force at ang Territory Lord's Black Ink Strength ay nagsagupaan habang ang kanilang mga figure ay nanginginig. Ang figure mula sa Great Evolution Pass ay umalis ng kasing bilis ng kanyang pagdating. Sa sandaling nakipag-ugnayan siya kay Chekong, pinalipad siya at nag-spray ng isang subo ng dugo. Sa kabilang banda, kahit na napilitan si Chekong na paatras, hindi naman siya kasing bagbog ng kanyang kalaban. Hindi may kakaila na si Chekong ang nanguna sa palitan na ito. Sa kabila ng maringaw na pag-atake ng 8th grade Heaven Opening Realm Master, siya ay tila mahina tulad ng isang piraso ng papel. Sa wakas, nakilala ni Chekong ang 8th grade Master na naglunsad ng pag-atake sa kanya. Siya ay walang iba kundi si Chapo. Ang mahihinang Black Ink Clansmen ay kaunti lang ang nalalaman tungkol sa 8th grade Heaven Opening Realm Masters, ngunit ang isang Territory Lord na tulad ni Chekong ay alam na alam ang impormasyon ng mga kaaway. Kaya naman, makikilala niya agad itong 8th grade Master. Nakita ko, nagulat ako na siya yon. Kudlit, dati nang nasugatan si Chapo nang ihayag ng 9th grade Black Ink Disciple ang kanyang sarili. Kung hindi dahil ang target ng Black Ink Disciple ay ang Old Ancestor, napatay na sana si Chapo sa biglaang pag-atake. Sa kabila nito, malubhang nasugatan pa rin si Chapo sa sagupaan na iyon. Pagkatapos noon, nagmamadaling lumapit si Yang Kai at iniligtas siya bago ibinalik sa Great Evolution Pass. Sa katunayan, bilang isang veteranong 8th grade Master, medyo malakas si Chapo. Gayunpaman, nawalan siya ng kakayahang lumaban matapos masugatan ng Black Ink Disciple. Sa makatuwid, maaari lamang siyang gumaling sa Great Evolution Pass. Muntik na siyang makalimutan ni Chekong. Sino ang mag-aakala na ang isang sugatang 8th grade Master ay maglulunsad ng palihim na pag-atake sa kanya sa sandaling iyon? Iyon ang dahilan kung bakit madaling itinaboy si Chapo matapos hampasin, dahil ang Black Ink Disciple ay malubhang nasugatan siya. Walang paraan na mapipigilan niya ang ganoong malubhang pinsala sa ganoong kaikling panahon. Bagamat padalos-dalos siyang kumilos, ang katotohanang hindi siya napatay ng todo-todo na kontra-atake ni Chekong ay nagpakita ng lalim ng kanyang pamana. Nasugatan sa pangalawang pagkakataon, si Chapo ay hindi nakagawa ng pangalawang hakbang. Sa kasalukuyan, siya ay pinadala na lumipad palayo patungo sa Great Evolution Pass na may galit na ekspresyon. Walang pag-aalinlangan, hinabol ni Chekong ang lalaki. Bagamat kasuklam-suklam si Yang Kai, napagtanto ni Chekong na mahirap harapin siya pagkatapos ng kanilang maikling sagupaan. Si Yang Kai ay hindi makapangyarihan sa kanyang human form, ngunit maaari niyang gamitin ang Space Principles at ang Great Pass para harapin ang kanyang kalaban. Ngayong nawasak na ang Black Ink Nest ni Chekong, baka hindi na niya ito mapatay. Sa kabilang banda, iba si Chapo, dahil may kumpiyansa si Chekong na patayin siya. Ang pagtatapos ng isang 8th grade Heaven Opening Realm Master ay nakatutokso kay Chekong. Dahil ang mga Black Ink Nests ay namamatay na ngayon, kailangan niyang kunin ang anumang pagkakataon na maaari niyang makuha upang pahinain ang kolektibong kapangyarihan ng mga tao. Gayunpaman, bago pa makagalaw si Chekong, biglang may lumitaw na figure sa kanyang harapan at halos humarap sa kanya. Nanlaki ang mga mata ni Chekong sa hindi makapaniwala at umungal. Naglakas loob ka pa ring pukawin ako. Dapat isaalang-alang ni Yang Kai ang kanyang sarili na maswerte na si Chekong ay hindi nakahanap ng kasalanan sa kanya.
Gayunpaman, pagkatapos niyang sirain ang Black Ink Nest, hindi siya agad tumakas. Sa halip, nagkaroon siya ng lakas ng loob na humadlang kay Chekong. Ikala ba niya mahina ako? Kudlit, nagalit si Chekong. Isa siya sa pinakamakapangyarihang territory lord sa Great Evolution Theater. Kahit na ang ilan sa mga 8th grade Heaven Opening Realm Masters ay hindi katugma para sa kanya. Kahit na hindi na siya nakakakuha ng enerhiya mula sa kanyang Black Ink Nest, walang paraan na ang isang 7th grade human ay katapat niya. Habang umuungal, iniabot niya ang kanyang kamay at hinawakan si Yang Kai. Kung paanong handa na siyang magpalakas ng kanyang kamay at pisilin si Yang Kai hanggang mamatay, iniunat din ng huli ang kanyang mga kamay at ginawa itong Dragon Claws bago hinawakan ang mga balikat ni Chekong. Sa nakakatakot na ekspresyon, umungal siya. Mamatay. 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 Sa bawat pagmumura niya kay Chekong, ang kanyang divine sense ay sumisikat habang ang purong spiritual energy ay bumubulusok na parang tsunami. Nagugat sa lugar si Chekong habang ang kanyang mga tampok sa mukha ay kumiwol sa matinding paghihirap. Sa sobrang sakit ay hindi na niya napigil ang mapaungol. Hindi na bumuti ang pakiramdam ni Yang Kai. Nagbitak ang lahat ng buto niya habang hinihigpitan ni Chekong ang kanyang hawak. Gayunpaman, tumatawa pa rin siya na parang baliw. Magkalapit ang kanilang mga mukha na halos magkadikit na sila, at pareho silang parang baliw. Nang makita iyon, ang mga sundalo sa Great Evolution Pass ay nakaramdam ng gumagapang na sensasyon sa kanilang mga anit. Sa kabila ng distansya sa pagitan nila, malinaw na nararamdaman nila ang marahas na pagbabago-bago ng spiritual energy na lumalabas mula kay Yang Kai. Sa sandaling ito, nakikibahagi siya sa isang soul battle kay Chekong. Ito ay isang labanan na walang anumang pamamaraan, isang malupit na sagupaan na maaaring humantong sa kapwa pagkawasak. Mapanganib para sa dalawang divine senses na mag-away dahil kahit na ang isang partido ay mas malakas, ang kanilang kaluluwa ay hindi maiiwasang manghina at mapinsala ng kabilang partido. Kung may malubhang pinsala sa kaluluwa ng isang tao, ang taong iyon ay magiging buhay na bangkay. Inilalagay niya ang kanyang buhay sa panganib. Masyadong brutal. Kudlit. Lahat ng mga sundalo sa Great Evolution Pass ay nanlaki ang kanilang mga mata sa hindi makapaniwala. Nagulat sila sa mabagsik na galaw ni Yang Kai na parang pagpapakamatay sa isa't isa, natatakot sa maaaring mangyari sa kanya. Sa kabilang banda, si Yang Kai ay hindi nag-aalala tungkol sa kanyang kaligtasan. Alam din ng mga nakatataas na mayroon siyang soul warmang lotus, at kasama nito, hindi na kailangang mag-alala tungkol sa ganitong uri ng pinsala sa kanyang soul. Gayunpaman, ito ay ibang kwento para kay Chekong. Dati siyang tinamaan ng soul-rending thorn, kaya nagkaroon na ng malubhang pinsala ang kanyang soul. Ngayong nahaharap na siya sa todo-todo na pag-atake ng spiritual energy ni Yang Kai, nagsimula siyang makakita ng stars at nahihilo. Noong si Yang Kai ay nasa Royal Lord Black Ink Nest Space, gumamit siya ng 11 soul-rending thorns at pinatay at napilayan ang maraming territory lords at 8th grade Black Ink disciples. Bagamat ang ilan sa kanila ay nakaligtas sa wakas, sila ay malubhang nasugatan at maaaring hindi pa gumaling hanggang ngayon. Ipinakita nito kung gaano kalakas ang soul-rending thorns. Sa sinabi nito, lahat ng nasa Black Ink Nest Space ay isang soul avatar, na nagpalaki sa bisa ng soul-rending thorns. Bagamat ang isang soul-rending thorn ay napakalakas pa rin sa labas ng mundo, hindi ito nakamamatay tulad ng sa isang Black Ink Nest Space kung saan ang isang tao ay walang pisikal na katawan upang tumulong na protektahan ang kanilang sarili. Sa kabila nito, hindi maaaring manatiling hindi nasaktan si Chekong pagkatapos na tamaan ng soul-rending thorn. Martial Pick, Kabanata 5371. Ang kamatayan ni Mo Jiao. Gayunpaman, pagkatapos na ihagis ni Yang Kai ang soul-rending thorn kanina, saglit lang naapektuhan si Chekong at hindi nagtagal ay nanambalik ang kanyang katahimikan. Hindi inakala ni Yang Kai na ang kabilang partido ay sapat na makapangyarihan upang huwag pansinin ang epekto ng soul-rending thorn. Kung tutusin, medyo naisakripisyo niya ang kanyang kaluluwa para kapangyarihan ang soul-rending thorn na iyon. Dahil nakakasira din ito sa kanya, walang paraan na hindi ito nakakasama sa isang territory lord. Kahit na ang soul-rending thorn ay hindi kasing epektibo sa labas ng mundo kaysa sa loob ng Black Ink Nest Space, hindi ito maaaring maging ganap na hindi epektibo. Ang tanging paliwanag ay gumamit si Chekong ng secret technique para sugpuin ang pinsala sa kanyang soul. Ang Black Ink Clan ay dumanas ng malaking pag-urong dahil sa soul-rending thorns noong nakaraan, kaya malamang na naging mapagbantay sila laban sa mga kakaibang artifact na ito ngayon. Dahil isa lamang itong pinigilan na pinsala, madali para kay Yang Kai na ay target ang kahinaang ito. Sa labanan laban kay Chekong kanina, hindi na target ni Yang Kai ang kanyang soul.
Hindi niya nakalimutan ang tungkol dito, ngunit sa halip ay gusto niyang manhid ang pakiramdam ng kabalisahan ng kabilang partido. Noong nag-iikot sila sa Great Evolution Pass kanina, nagpadala si Chapo ng Divine Sense Transmission at sinabing makakatulong siya, ngunit sinabihan siya ni Yang Kai na maghintay. Si Chapo ay nasugatan ng husto, kaya kahit na kumilos siya sa puntong iyon, hindi ito magiging epekto. Pagkatapos lamang nasirain ni Yang Kai ang Black Ink Nest ng Chekong ay magkakaroon na ng pagbubukas para kumilos si Chapo. Maaaring hindi sapat ang isang palihim na pag-atake mula sa isang nasugatan na 8th grade master para patayin si Chekong, ngunit paano naman ang sunod-sunod na pag-atake sa kanyang soul? Sa sandaling ito, malinaw na naramdaman ni Yang Kai na ang kaluluwa ni Chekong ay pinuputol. Ang kaluluwa ng isang nangungunang territory lord ay kasing lakas ng sinumang 8th grade master. Bagamat ang kaluluwa ni Yang Kai ay esensyal na kapantay ng isang 8th grade masters, ang kanyang kasalukuyang mga aksyon ay haantong lamang sa mutually assured death sa ilalim ng normal na mga pangyayari. Walang sino man ang makakalamang sa gayong labanan. Gayunpaman, iba na ngayon. Pagkatapos ng ilang beses na pag-aaway ng kanilang divine senses, malinaw na nasa disadvantageous na posisyon si Chekong. Patuloy siyang umuungol sa sakit habang nanginginig ang dambuhalang katawan. Hindi na siya makapagbigay ng sapat na puwersa gamit ang kanyang kamay para hawakan si Yang Kai sa pwesto. Ito ay maliwanag na ang pinsala sa kanyang kaluluwa na kanyang pinipigilan ay sa wakas ay sumiklab at ang soul-rending thorn ay baliw na naghuhukay. Hindi nag-abala si Yang Kai na kumalas sa pagkakahawak ng kabilang partido habang patuloy lang siya sa paghampas kay Chekong gamit ang kanyang spiritual energy. Sumabog ang invisible force sa ulo ni Chekong, dahilan para damyugo ang kanyang 7 orifice. Mamatay ka na lang. Si Yang Kai ay umungal at nagpakawala ng lakas gamit ang kanyang dragon claws bago hinayla ang mga braso ni Chekong, na naging sanhi ng pagtalsik ng dugo mula sa mga sariwang sugat. Napaungol si Chekong at pasuray-suray na paatras. Habang lumalabo ang kanyang paningin, nakita niya si Yang Kai na umaakyat patungo sa kanya at napuno ng takot. Hindi siya natarante nang nawasak ang Royal Lord Black Ink Nest, ngunit ngayong nasa panganib na ang kanyang buhay, hindi na niya napigilan ang kanyang sarili. Sa sandaling naramdaman niya ang pamatay na hangarin na bumahas sa kanya, ang kanyang isip ay naging gulo at hindi niya magawang itawag ang kanyang lakas. Tumalikod siya at sinubukang tumakas. Ang kawalan sa paligid ng Chekong ay biglang nanlalagkit nang itinaas ni Yang Kai ang kanyang mga kamay at lumitaw ang 2 marka. Ang kapangyarihan ng asol at dilaw na kristal ay nakuha mula sa kanyang miniature universe habang sila ay nagsama-sama sa pagitan ng kanyang mga palad at naging purong puting liwanag. Nawala ang lahat ng kadiliman sa paligid. Bago magsimula ang digmaan, lahat ng 7th grade masters ay nakatanggap ng tiyak na halaga ng Evil Purging Divine Spears, kabilang ang mga mula sa Dawn Squad. Gayunpaman, walang natanggap si Yang Kai sa mga iyon. Nasira at pinatay ng Evil Purging Divine Spears ang mga Black Ink Clansmen gamit ang Purifying Light, ngunit si Yang Kai ang nagselyado ng lahat ng Purifying Light sa loob ng Evil Purging Divine Spears, kaya hindi niya kailangan ng kahit ano para sa kanyang sarili. Kung gusto niyang harapin ang Black Ink Clan, maaari lang niyang direktang i-activate ang Purifying Light. Nang makarating siya sa Blue Sky Pass pagkatapos tumakas mula sa teritoryo ng Black Ink Clan noon, ginamit niya ang Purifying Light sa isang sugatang Territory Lord. Pagkatapos noon, hindi na niya muling ipinakita ang puting liwanag sa harap ng sinumang Black Ink Clansmen sa nakalipas na ilang daang taon. Hindi naman sa ayaw niya, pero binalaan siya na huwag. Matagal na ang nakalipas, sinabihan siya ni Zongliang na huwag ay activate ang Purifying Light sa publiko. Noong panahong iyon, ipinaliwanag ni Zongliang na ang kapangyarihang ito ang pinakamahusay na sandata laban sa Black Ink Clan. Gayunpaman, masyadong mahina si Yang Kai. Kung ang kapangyarihang ito ay may hayag ng masyadong maaga, tiyak na siya ay tatarget ng Black Ink Clan. Gusto pa nga ni Zongliang na manatili siya sa Blue Sky Pass at huwag nang pumasok sa larangan ng digmaan, ngunit hindi nagtagal ay lumabas si Yang Kai sa Great Pass para sumali sa laban. Ngayon, tila naghahanda na ang mga nasa taas para sa krusada noon. Ang Purifying Light ay isang lihim na sandata na maaaring makahuli sa Black Ink Clan sa panahon ng krusada. Ngayon na ang Evil Purging Divine Spears ay napatunayang isang mahusay na tagumpay, hindi na kailangan ni Yang Kai na itago ang kanyang kakayahang gumamit ng Purifying Light. Hindi nagtagal ay nilamon ng maliwanag na liwanag si Chekong. Kung siya ay nasa tuktok pa ng kanyang kapangyarihan, madali niya itong naiwasan. Gayunpaman, ang kanyang kaluluwa ay nasira at hindi siya makapag-isip ng maayos, kaya huli na nang malaman niyang nasa panganib siya. Ang purong puting liwanag ay nagtanggal ng kadiliman at tinakpan ang isang malaking lugar sa kawalan, kabilang si Chekong.
Ang makapal na black ink strength ay tila nakatagpo sa kanyang arch nemesis, at habang ito ay nakipagsagupaan sa dalisay na liwanag, ito ay mabilis na na-vaporize. Sa kabilang banda, si Chekong ay tila pinagdadaanan ang pinakakakilakilabot na pagpapahirap na may isip habang siya ay sumisigaw sa matinding paghihirap, ang kanyang mga tampok sa mukha ay hindi mapigilan. Sa isang kisap mata, ang makapangyarihang territory lord na ito ay nagmistulang isang sira-sirang bahay habang ang malaking halaga ng purifying light ay pumasok sa kanyang katawan sa pamamagitan ng kanyang mga pores at 7 orifice at binura ang pinagmumulan ng kanyang kapangyarihan. Hindi inaasahan ni Chekong na balang araw ay sasalakayin siya ng isang nakakapanghinang kapangyarihan tulad ng pinaghirapan ng tao sa mahabang panahon. Ito ay walang pinagkaiba sa mga epekto ng black ink strength sa tao. Habang ang enerhiya ni Chekong ay nasa gulo, inabot siya ni Yang Kai at mabangis na itinusok ang kanyang sibat sa ulo ng kanyang kalaban. Inilagay ni Yang Kai ang lahat ng kanyang lakas sa sandata at, sa isang matalinong paggamit ng space principles, hindi pinansin ng sibat ang anumang anyo ng distansya at direktang tumagos sa ulo ni Chekong. Sumabog ang world force ni Yang Kai, at bago pa maisip ni Chekong na ipagtanggol ang sarili, sumabog ang kanyang ulo. Ibinaba ang kanyang sibat pababa. Pinutol ni Yang Kai ang katawan ng kabilang partido sa kalahati, sa wakas ay naging sanhi ng pagkawala at paglaho ng aura ng Territory Lord. Nagawa niyang pumatay ng isang Territory Lord. Bukod dito, si Chekong ay hindi basta-bastang Territory Lord, isa siya sa pinakamakapangyarihang Territory Lords. Ang Territory Lord na pinagsanib puwersa ni Yang Kai at Bai Yi para patayin sa lahat ng mga taon na iyon ay hindi man lang maihahambing. Kumalat ang ambon ng dugo habang sumasabog ang makapal na black ink strength at naging dagat ng kadiliman. Ang mga ondulasyon ay mas marahas kaysa noong winasak ni Yang Kai ang mga mid-grade black ink nest na iyon. Gayunpaman, ang dagat ng kadiliman ay agad na napawi ng purifying light. Ang maliwanag na ilaw ay bumagsak kaagad pagkatapos at iniwan si Yang Kai na nakatayo sa kawalan ng mag-isa habang hawak ang sibat. Basang-basa na ng dugo ang buong katawan niya at hindi pa rin humuhupa ang hangarin niyang pumatay. Lahat ng mga sundalo sa Great Evolution Pass ay matamang nakatitig sa kanya. Napanood na nila ang buhay at kamatayang labanan mula simula hanggang katapusan, at kahit na ginamit ni Yang Kai ang kapangyarihan ng Great Evolution Pass at si Chapu ay gumawa ng hakbang upang mabiga ang kaaway, si Yang Kai ay gumawa pa rin ng isang nakamamanghang gawa sa pamamagitan ng pagpatay. Isang makapangyarihang Territory Lord sa kabila ng pagiging 7th grade master lamang. Walang ganoong katapang at walang takot na Black Ink Clansman. Tanging ang mga tao lamang ang maaaring magtagumpay sa pagtalo sa mga kaaway na mas malakas kaysa sa kanilang sarili sa isang labanan. Ang lahat ng mga sundalo sa Great Evolution Pass ay sumabog sa isang kasiyahan at higit pang mga pag-atake sa lalong madaling panahon ay ipinadala sa natitirang bahagi ng larangan ng digmaan. Patay na si Chekong. Noong una, nais ni Yang Kai na ipahayag ng malakas ang pagkamatay ni Chekong upang palakasin ang moral ng mga tao, ngunit kaagad pagkatapos ng pagpanaw ni Chekong, isang mas malakas na aura ang lumaki na parang isang huling pag-alab ng kaluwalhatian. Kasunod nito, umungal ang Royal Lord. Sa tingin mo nanalo ka sa pagpatay lang sa haring ito. Ang lahi ng tao ay magiging aming mga alipin magpakailanman. Tiyak na darating ang araw na iyon. Black Ink Eternal. Sa larangan ng digmaan, ang mga tao at ang Black Ink Clansmen ay lumingon upang tingnan ang pinanggalingan ng boses. Sa katunayan, wala silang makita dahil masyadong magulo ang larangan ng digmaan, lalo na sa rehiyon kung saan nag-away ang Old Ancestor Xiao Xiao at Mo Jiao. Sa sandaling ang mga mata na ito ay lumingon upang tumingin sa labanan, ang tanging nakikita nila ay isang walang katapusang rehiyon ng kadiliman na biglang sumabog. Kasabay nito, nawala ang aura ng Royal Lord. Patay na si Mo Jiao. Hindi ito ang unang pagkakataon na nagawa ng humans na pumatay ng isang Royal Lord sa kasaysayan, ngunit ang pagkamatay ni Mo Jiao ay nagkaroon ng matinding epekto sa Great Evolution Theater. Nangangahulugan ito ng pagtatapos ng isang panahon, at ang pagdating ng isa pa. Ang Old Ancestor Xiao Xiao ay bumaril mula sa ulap ng kadiliman, at sa kabila ng kanyang maliit na anyo, siya ay lumitaw na hindi kapani-pani walang kahanga-hanga laban sa kumukulong kadiliman. May mga mantsa ng dugo sa kanyang damit, at bahagyang namutla ang kanyang mukha. Bagamat matagumpay niyang napatay ang Royal Lord, nasugatan din siya. Noong ang Royal Lord ay nakakakuha pa rin ng enerhiya mula sa kanyang Black Ink Nest sa simula, maaari silang ituring na pantay-pantay. Ang dahilan kung bakit mabilis niyang napatay si Mo Jiao ay dahil nabasag ang kanyang Black Ink Nest. Si Mo Jiao ay nasugatan ng husto sa simula, at nang walang suporta ng kanyang Black Ink Nest, ang kanyang lakas ay agad na bumagsak.
Kahit na sa ganoong kalagayan, hindi siya maituturing na mahina. Hindi siya kayang patayin ng Old Ancestor Xiao Xiao nang hindi nagdusa ng mga sugat sa proseso. Gayunpaman, wala siyang oras para gumaling sa sandaling ito. Matapos patayin si Mo Jiao, dumiretso siya sa 9th grade Black Ink Disciple. Hindi niya nakalimutan na mayroon pa ring malakas na kalaban sa larangan ng digmaan. Sa pamamagitan lamang ng pagpatay sa kanya makakamit ng mga tao ang tagumpay sa digmaang ito. Kung makakatakas ang gayong kaaway, hindi magkakaroon ng anumang mapayapang araw para sa Great Evolution Army. Ang Black Ink Disciple ay una nang nabalahon ng 6 na 8th grade Heaven Opening Realm Masters. Gayunpaman, pagkatapos ng matagal na labanan, 5 na lamang sa kanila ang natitira dahil isa ang napatay. Ang nahulog na 8th grade Division Commander ay malubhang nasugatan sa simula, kaya nang ang Royal Lord ay nasa isang mapanganib na sitwasyon kanina, ang Black Ink Disciple ay sumiklab sa pagtatangkang iligtas si Mo Jiao. Ang 8th grade Heaven Opening Realm Master na iyon ang nag-alay ng kanyang buhay para pigilan siya sa pag-alis sa laban. Bagamat nagawang patayin ng 9th grade Black Ink Disciple ang 8th grade Division Commander, ang sakripisyo ng huli ay bumili ng sapat na oras para sa 5 pa upang muling makisali. Pagkaraan ng mahabang panahon, ang Black Ink Disciple at ang 8th grade Heaven Opening Realm Masters ay pagod at nasugatan. Sa 5 8th grade Heaven Opening Realm Masters na nagsanib puwersa, hindi naging madali para sa Black Ink Disciple na makalusot sa kanilang pagkubkob. Kaya naman nagpatuloy ang deadlock. Gayunpaman, sa sandaling namatay si Mo Jiao, alam ng Black Ink Disciple na ito na siya ay mapapahamak. Kakabreak niya lang kamakailan, kaya tiyak na hindi siya ang kapareha ni Old Ancestor Xiao Xiao. Bagamat nasugatan at pagod ang Old Ancestor, wala siya sa anumang mas magandang kalagayan. Sa makatuwid, sa sandaling nahulog si Mo Jiao, ang Black Ink Disciple na ito ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin habang may pulang ilaw mula sa kanya at ang kanyang blood essence ay lumundag. Sinimulan niyang sunugin ang sarili niyang blood essence at ang bangis na ginamit niya sa kanyang espada ay tumaas ng husto. Lahat ng 5 8th grade Heaven Opening Realm Masters ay nabigla. Gayunpaman, ang isa sa kanila ay naniningil pasulong sa halip na umatras. Isang pulang ilaw din ang sumilay mula sa kanyang katawan na tila determinado siyang manatili ang kalaban kahit na ang kabayaran ng kanyang buhay. Hindi lang ang Black Ink Disciple ang maaaring magsunog ng kanyang blood essence. Magagawa rin iyon ng 8th grade Heaven Opening Realm Master. Alam ni Old Ancestor Xiao Xiao na hindi nila maaaring hayaang tumakas ang Black Ink Disciple na ito, at alam din iyon ng 8th grade Heaven Opening Realm Masters. Gayunpaman, may malaking halagang babayaran para pigilan ang isang 9th grade Black Ink Disciple na determinadong tumakas. Bagamat 5 sa kanila ay nagsanabpuwersa, 4 sa kanila ang umatras sa sandaling ito habang ang natitira ay sumugod pasulong. Ang mga umaatres ay nagpahayag ng malungkot na mga ekspresyon. Martial Pick, Kabanata 5372. Pagligtas sa kanyang sarili. Habang hamupa ang liwanag ng espada, binawian ng buhay ang 8th grade Heaven Opening Realm Master. Bastos. Ang Old Ancestor Xiao Xiao ay umungal. Pinatay ng 9th grade Black Ink Disciple ang isang 8th grade Master sa harap niya mismo, kaya may magandang dahilan siya para magalit. Mula sa di kalayuan, itinulak niya ang kanyang palad at hinampas ang likod ng Black Ink Disciple, dahilan para umubo ito ng dugo. Kasabay nito, ang nakaligtas na 4 na 8th grade Heaven Opening Realm Masters ay lumusab sa kanilang World Force at sumugod patungo sa kaaway. Sa paglapag ng secret techniques, ang Black Ink Disciple ay inihagis sa paligid na parang basahan bago sumabog sa mga piraso. Ang 8th grade Heaven Opening Realm Masters ay nagulat sandali, ngunit bago nila maipagdiwang ang kanilang tagumpay, ang lahat ng mga piraso ng laman ay naging mga alon ng espada at tumagos sa kanilang depensa bago nagsama-sama sa isang lugar na ilang daang libong kilometro ang layo. Sa isang kisap mata, ang mga alon ng espada ay namuo sa figurine ng Black Ink Disciple. Gayunpaman, ang kanyang aura ay mas mahina kaysa dati, at ang kanyang mukha ay mapatla. Gathering 10,000 sword bodies. Ang Old Ancestor Xiao Xiao ay nagpakita ng isang solemn na ekspresyon habang direktang tinutukoy niya ang secret technique ng Black Ink Disciple. Ang Great Evolution Paradise ay nawasak 30,000 taon na ang nakalilipas, ngunit tulad ng alinman sa 72 paradises, mayroon silang kakaibang secret techniques. Ang pagtitipon ng 10,000 sword body ay isang ganoong pamamaraan. Maaaring hindi ito alam ng 8th grade Heaven Opening Realm Masters, ngunit si Old Ancestor Xiao Xiao ay isang taong nabuhay ng matagal upang masaksihan ang nangyari noon. Tiyak, alam niya ang secret technique na ito.
Kahit na sa Cave Heavens and Paradises, hindi lahat ay pinayagang maglinang ng ganitong uri ng secret techniques. Tanging ang mga pinakamagagandang talento na may pambihirang kakayahan ang nakaunawa at nakabisado ang mga ito. Dahil ang Black Ink Disciple na ito ay nakapag-master ng Gathering 10,000 Sword Body, ipinakita nito na siya ay may natatanging kakayahan. Kung hindi, hindi sana siya aakyat sa 9th grade Heaven Opening Realm pagkatapos mapinsala ng Black Ink Strength. Ang Gathering 10,000 Sword Bodies ay isang napakalakas na secret technique at usap-usapan na kapag ang isang tao ay ganap na nakabisado ito, maaari nilang baguhin ang kanilang sarili sa 10,000 swords waves at slash out sa mundo sa kanilang paligid. Ang dahilan kung bakit ginamit ng Black Ink Disciple ang secret technique na ito, gayunpaman, ay hindi para pumatay, kundi para makatakas. Si Mo Jiao ay pinatay, kaya ang Old Ancestor Xiao Xiao ay nagawang harapin siya ngayon. Kung hindi siya nakatakas, tiyak na mamamatay din siya. Matapos mahubog ang kanyang figure, ang Black Ink Disciple ay naging isang sword light at baliw na pumasok sa larangan ng digmaan gamit ang kanyang hindi masisirang sword chi. Saan man pumunta ang liwanag ng espada, ang walang kapangyarihan na mga sundalong tao ay direktang sumabog sa mga ambon ng dugo. Maging ang mga barkong pandigma ay naputol sa kalahati ng liwanag ng espada. Bagamat humabol ang Old Ancestor Xiao Xiao, hindi siya nakahabol ng mabilis. Sa paglipas ng panahon, ang pangunguna ng Black Ink Disciple ay tiyak na lumiliit at ang Old Ancestor ay maiipit siya, ngunit sa sandaling ito, siya ay hindi mapigilan. Iwasan mo siya. Utos ng Old Ancestor Xiao Xiao. Gayunpaman, ang mga tao sa daan ay maaaring hindi makatakas. Sa sumunod na sandali, nawala ang kulay sa mukha ng Old Ancestor Xiao Xiao habang siya ay umungal. Pakakawalan kita kung ililigtas mo ang kanyang buhay. Ngunit kung maglakas loob kang patayin siya, hahabulin kita at dahan-daang pira-piraso kahit gaano pa katagal. Pagkatapos na sumigaw ang Old Ancestor, naramdaman ni Yang Kai, na tuwang-tuwa pa rin sa pagkamatay ni Chekong, ang paninikip ng kanyang balat at gumagapang na pakiramdam sa kanyang anit. Sa sandaling ito, pinaplano niyang tulungan ang Old Turtles. Sa tulong ng kanilang custom na warship's power, na-trap ng Old Turtle Squad ang isang territory lord. Hindi malinaw kung ano ang nangyayari sa loob ng harang, ngunit nag-aalala pa rin si Yang Kai. Kung ang Territory Lord ay itinulak sa isang sulok, ang Old Turtles ay maaaring hindi mabuhay. Gayunpaman, bago siya makagalaw, naramdaman ni Yang Kai ang isang mabangis na aura na nakakulong sa kanya. Napakalakas ng may-ari ng aura na kahit si Chekong ay namutla kung ikukumpara. Ito ay ang 9th grade Black Ink Disciple. Hindi kailanman inaasahan ni Yang Kai na ang Black Ink Disciple ay susugod sa kanya pagkatapos masira ang pagkubkob, at sa paghusga mula sa mga aksyon ng Black Ink Disciple, maliwanag na ito ay isang sinadyang hakbang. Malawak ang larangan ng digmaan, at marami pa ring 8th grade Heaven Opening Realm Masters na nagulo sa mga labanan laban sa Territory Lords. Kung ang Black Ink Disciple na ito ay gustong pumatay ng ilang 8th grade Masters sa puntong ito, madali niyang magagawa iyon. Gayunpaman, hindi niya pinuntirya ang alinman sa 8th grade Masters at sa halip ay itinoon niya ang kanyang tingin sa 7th grade human na pinangalan ng Yang Kai. Tiyak, hindi maniniwala si Yang Kai na hindi ito sinasadya ng kabilang partido. Nakuha ba ng Purifying Light ang kanyang atensyon? Siguradong napagtanto ng Black Ink Disciple na si Yang Kai ang pinagmulan ng Purifying Light. Sa makatuwid, kahit na siya ay kasalukuyang tumatakbo para sa kanyang buhay, determinado pa rin siyang wakasan ang buhay ni Yang Kai. Sa sandaling narinig ng Black Ink Disciple na sumisigaw sa kanya mula sa malayo ang Old Ancestor Xiao Xiao, nag-alinlangan siya sandali, ngunit hindi nagtagal ay naging determinado siya at lumipad kay Yang Kai ng mas mabilis. Ang pagkilos ng Old Ancestor ay nagmungkahi na ang kanyang paghatol ay tama. Ang 7th grade brat na ito ay dapat na mahalaga sa human race. Ang ganitong uri ng pagkakataon ay mahirap makuha, kaya kailangan niyang mag-ambag sa pamamagitan ng pagpatay kay Yang Kai. Nang makita ito, ang Old Ancestor Xiao Xiao ay nagalit at binilisan ang kanyang lakad. Gayunpaman, naging sword light ang Black Ink Disciple kaya pansamantalang nagkaroon siya ng advantage sa bilis. Hindi naabutan ng Old Ancestor ang oras, kaya sinigawan niya si Yang Kai. Tumakbo. Sa pinakamalapit na labanan laban sa isang Territory Lord kay Yang Kai, isang 8th grade master ang nagtagumpay pagkatapos ng mahabang pakikibaka. Ang Territory Lord ay patuloy na umuubo ng dugo at halos wala ng lakas para sa pag-atake. Ang 8th grade Heaven Opening Realm Master ay may kumpiyansa na patayin ang Territory Lord na ito sa loob ng isang incense stick.
Gayunpaman, sa sandaling ito, direkta niyang isinuko ang military merit na malapit niyang makuha at tumakbo patungo kay Yang Kai nang hindi nababahala na nakatalikod siya sa Territory Lord. Sa kabutihang palad, gusto lang ng Territory Lord na tumakbo para sa kanyang buhay pagkatapos tumakas mula sa pintuan ng kamatayan at walang intensyon na maglunsad ng pag-atake. Sa magulong battlefield na ito, nagngangalit ang isang 9th grade Black Ink Disciple na mamamatay tao habang sinubukan ng 8th grade Heaven Opening Realm Master na sumaklolo. Dahan-daang inalis ni Yang Kai ang kanyang Asher Dragon Spear. Noong siya ay tinatamaan ng aura ng Black Ink Disciple kanina, natarante siya noong una, ngunit sa sandaling ito, nabawi niya ang kanyang katinoan. Wala siyang balak tumakas. Dahil nalock siya ng aura ng Black Ink Disciple, walang paraan na magagamit niya ang instantaneous movement dahil sa sandaling manipulahin niya ang Space Principles, maaaring abalahin ng kabilang partido ang Void at pilitin siyang manatili. Hindi makatutuhanang umasa sa 8th grade Heaven Opening Realm Master para iligtas din siya. Kahit na siya ang pinakamalapit kay Yang Kai at agad siyang sumaklolo, hindi siya kasing bilis ng Black Ink Disciple. Malamang napapatayin ng Black Ink Disciple si Yang Kai bago dumating ang 8th grade Division Commander. Sa ganoong kritikal na sitwasyon, mailigtas lamang ni Yang Kai ang kanyang sarili. Ang karaniwang 7th grade master ay mapapahamak kung siya ay target ng gayong kaaway. Gayunpaman, naniniwala si Yang Kai na makakaligtas siya. Pagkatapos ng lahat, nagtataglay siya ng isang makapangyarihang Dragon Vein, kaya ang kanyang katawan ay mas matibay kaysa sa karaniwang 7th grade human. Maaaring hindi makamit ng kabilang partido ang kanyang layunin kung minamaliit niya si Yang Kai. Nang makitang hindi lumayo si Yang Kai, nanlaki ang mata ni Old Ancestor Xiao Xiao. Sa sinabi nito, alam niya na malamang na hindi makakatakas si Yang Kai, kaya mapabilis lang niya ang kanyang bilis. Dahil doon, sinimulan pa niyang sunugin ang kanyang Blood Essence para ma-intercept niya ang Black Ink Disciple bago ito kumilos. Malinaw na nakita ng Black Ink Disciple ang aura surge ng Old Ancestor mula sa likuran, ngunit nanatili siyang hindi nabigla. Ang maliwanag na liwanag ng espada ay nag-iwan ng bakas sa kawalan habang tumatawid siya ng 1,000,000 kilometro sa isang kisap mata. Ang kanyang bilis ay hindi mas mabagal kaysa sa instantaneous movement ni Yang Kai. Bagamat tila hindi gumagalaw ng kalamnan si Yang Kai, na-activate niya ang kanyang Dragon Vein sa sandaling naramdaman niya ang liwanag ng espada na tumatama sa kanyang balat. Ang kanyang Dragon Vein ay umaalon-alon sa kanyang katawan na parang umaalon na karagatan habang ang mga makakapal na Dragon Scales ay lumitaw at tinapan ang kanyang buong figure, kabilang ang kanyang mukha. Handa na siyang gamitin ang kanyang Ancient Dragon Form para pigilan ang pag-atake. Sa paggawa nito, ang kanyang depensa ay magiging mas malakas kaysa sa kanyang anyong tao. Ang kabilang partido ay wala sa kanilang pick, kaya maaaring hindi niya mapatay si Yang Kai sa isang slash. Hanggat makakaligtas si Yang Kai sa unang pagtama, maaaring harangin ni Old Ancestor Xiao Xiao ang Black Ink Disciple at mapatay siya. Habang si Yang Kai ay naghahanda na mag-transform sa isang sinaunang dragon, ang kanyang mga mata ay biglang kumislap. Siya ay sumuko sa kanyang orihinal na plano at dahan-dahang itinulak ang kanyang kamao. Mabagal at tila magaan ang pag-atake. Kahit na ang isang 3 taong gulang na bata ay madaling makaiwas sa gayong suntok, ngunit sa sandaling pinalawak niya ang kanyang kamao, ang Space Principles ay marahas na nag-alon kasama ang kanyang World Force. Cow Punch. Kung ang kabilang partido ay isang Royal Lord, si Yang Kai ay maaaring walang anumang paraan upang lumaban. Gayunpaman, dahil ang taong ito ay isang Black Ink Disciple, hindi niya inisip na bigyan siya ng hindi kasya siyang sorpresa. Dahil binuo niya ang kanyang Cow Punch Secret Technique, nakatulong ito kay Yang Kai laban sa maraming kalaban sa mas matataas na lugar, na nagpapahintulot sa kanya na talunin ang mga kaaway na mas malakas kaysa sa kanya. Noong isa pa siyang 6th grade master noon, nagawa niyang harapin ang Blood Crow sa Shattered Heaven. Sa labas ng Great Evolution Pass kanina, nagawa pa niyang talunin ang isang 8th grade Black Ink Disciple. Ang lahat ay salamat sa kanyang Cow Punch Secret Technique. Bagamat hindi kapani-pani walang epektibo ang Cow Punch, nagkaroon ito ng malubhang hadlang. Magtatagal si Yang Kai upang matunten ang aura ng kabilang partido pabalik sa pinanggalingan nito, at ang haba ng oras ay hindi tiyak, depende sa integridad ng miniature universe ng kaaway. Kung ang kanilang miniature universe ay matibay at binabantayang mabuti, malamang namamatay si Yang Kai bago siya magkaroon ng pagkakataong gamitin ang secret technique na ito. Sa sinabi nito, hindi pa siya nakatagpo ng isang kalaban na may miniature universe na maaaring maging dahilan upang hindi niya magamit ang Cow Punch sa ngayon. Hindi alintana kung gaano katatag ang miniature universe ng isang Heaven Opening Realm Master, kinailangan nilang bumunot ng World Force para umatake,
ipagtanggol, o kahit na lumipat. Para sa kadahilanang iyon, palaging magkakaroon ng pagkakataon si Yang Kai na matunten ang kapangyarihan ng kalaban pabalik sa pinanggalingan nito. Nang kumilos ang Black Ink Disciple ngayon lang, napagtanto agad ni Yang Kai na natuntun niya ang World Force ng kalaban pabalik sa kanyang miniature universe ng madali. Ito ay naging isang pagkabigla sa kanya at ang dahilan kung bakit siya sumuko sa kanyang orihinal na plano at nagpa siya na gamitin ang Cow Punch sa halip. Hindi siya sigurado kung epektibo ang secret technique na ito sa isang 9th grade Black Ink Disciple, ngunit hindi siya handa na maghintay na lamang ng kamatayan o ipagpalagay ang lahat para hindi mamatay sa atake ng kabilang partido. Hindi mahalaga kung walang pagkakataon, ngunit dahil ang pagkakataon ay nagpakita ng sarili, kailangan niyang lumaban kahit na mawalan siya ng buhay. Mula noong sinaunang panahon, hindi mabilang na mga tao sa Black Ink Battlefield ang nag-alay ng kanilang buhay upang maiwasan ang pagkawasak ng 3,000 mundo. Iyon din ang dahilan kung bakit hindi agad naging Ancient Dragon si Yang Kai. Kahit na magiging mas malakas ang kanyang depensa bilang isang Ancient Dragon, mas mahirap para sa kanya na gamitin ang kanyang Cow Punch. Sa kanyang pamilyar na human form lamang niya ganap na mailalabas ang kapangyarihan ng secret technique na ito. Sa sumunod na sandali, ang buong figure ni Yang Kai ay nanginig habang ang lahat ng kanyang dragon scales ay nalaglag at ang kalahati ng kanyang katawan ay naging manhid. Kasunod nito, nakaramdam siya ng matinding kirot sa kanyang knowledge sea. Kasabay nito, ang kanyang miniature universe ay naputol ng isang napakalaking puwersa. Isang malaking bitek ang agad na lumitaw sa itaas ng kalangitan sa kanyang miniature universe. Sa sandaling iyon, sabay na tinamaan ang katawan, kaluluwa, at miniature universe ni Yang Kai. Hindi may kakailan na nakakakilabot ang pag-atake ng Black Ink Disciple. Talagang naramdaman ni Yang Kai na siya ay namamatay. Ang gulo ng isip niya, nagdilim na ang paningin niya, ni hindi niya kayang suportahan ang sariling bigat. Hindi na niya napagtanto ang labas ng mundo o maging ang kalagayan ng kanyang miniature universe. Ito ay isang kakilakilabot na pakiramdam na naranasan niya noon. Hindi niya maiwasang maalala ang sandaling ang kanyang katawan ay winasak ng Great Demon God na si Mo Sheng pabalik sa Star Boundary. Iyon ang eksaktong pakiramdam na pinagdadaanan niya sa sandaling iyon.